So sa video na to, pag-usapan po natin kung paano po i-compute yung ating mga budget surplus. Hello partners, magandang araw ulit. So kung familiar na kayo sa surplus, ito po yung mga natitira, mga balanse ng ating budget na unappropriated pagkatapos po ng isang taon or up to the end of the year. Ito po, bali ginawa ko lang po ito parang draft, no? Para ipakita po sa inyo kung paano i-compute yung ating mga surplus sa ating budget. So dito yung general fund, kung magkano po yung mga balances unappropriated, no? Dito sa gender and development, then others, then kung magkano po yung income, no? Dito po sa pamamaraan na to, malalaman po natin kung magkano po yung available or mga unappropriated na budget na magiging surplus po siya. So pag sinabi pong surplus, pwede po siyang gamitin sa next budget year para po kung saan po tayo merong kailangang additional budget, no? So dito po sa general fund, kung maalala nyo yung pinag-aralan po natin tungkol sa mga personal services, MOOE, financial, capital outlay, no? So dito po ilalagay natin dito kung ano yung mga balances. So kung babalikan natin yung pinag-aralan natin yung raw, no? So doon natin makikita yung mga balances po natin. Or pwede rin po doon sa saob. So tingnan po natin sa saob. Dito po, no? So, ito po yung ating statement of appropriation, obligations, and balances. So, dito po makikita yung mga balances ng ating budget. No? So, napag-aralan na rin po natin to. Kung titignan po ulit natin yung ating form sa surplus, nakalagay po rito, personal services. So, ang nakalagay po dito, balances. So, hanapin po natin doon sa ating saob kung nasaan po yung balances ng ating personal services. So dito po nakalagay original, supplemental, final, obligations. Then ito po yung pinaka-balance. Ito po yung naging expenditures. Ito po yung pinaka-total final budget. Then gastos. Ito po yung balance. 9 pesos and 05 centavos. So ilalagay po natin dito 9 pesos and 05 centavos. Then sa MOOE, tingnan po natin. MOOE, ito po, maintenance and other operating expenses. Ang pinaka-final budget ay 624,153.27. Then ito po yung naging obligations or naging gastos. At meron pong balance na 37,218.75. So dito po makikita. Pwede po natin makita sa RAW, sa record of appropriation and obligations, pwede rin po dito sa saob, no? So kung ano po hinihingi dito, i-supply lang po natin. Same po sa financial expenses, kung meron po tayong mga remaining balances sa capital outlay, so ilalagay lang po yan dyan. Then gender and development, so makikita din po natin kung magkano po yung balance doon. Ito po, gender and development, meron pong balance na sa BCPC, ito BCPC 9,577. Yan po natin. So 9,577. So sa agad po natin is wala na, no? Senior citizen meron din po. Kita po natin yan dito, 1,812. Senior citizen. So ito po, senior citizen 1,812. No? So ganun lang po kung paano kunin yung mga hinihingi dito na detalye. So basta ang nakalagay po dito is balances, kung magkano po yung mga balance. Ngayon,
ito total po yan under general fund, kung magkano po yung total ng mga balances. Same dito po sa ating general and gender and development, magkano po yung total. Then sa others, kung magkano po yung total. Ito total po lahat. So umabot po siya ng 56,918 pesos and 17 centavos. So ibig sabihin lahat po ng balances na yon, ito na po siya. Then dito po sa income, local income, ito naman po yung pinag-aralan natin doon sa REI, no? Sa Record on Estimated and Actual Income, no? Yung tinuturo ko po sa inyo kung paano po makita yung ating actual at saka yung estimated. So ito nga po yung estimated, no? Yung 33,000. Isama po yung NTA, no? Kasama po yung NTA na 12 months na 214,813. So kapag tinotal po yan, ang kabuuan po niyan ay 2,610,761. Ito po yung kabuuan ng estimated income, no? So tingnan po natin. So ayan nga po. Ayan, estimated income 2,610,000. Then dito naman po sa actual, ito naman po yan ang actual. So napag-aralan na rin po natin to. Yung actual, kasama na po yung income po natin. So ang naging total income po is 107,381.87. Kasama po yung ating kabuuang NTA sa loob ng isang taon. So naging 2,685. So yun na po, no. Ayan, 2,682 and 147.97. So ibig sabihin, kung ileless po natin yung estimated galing sa actual, yung kakalabasan po niyan, yun po additional po na budget ng barangay. So kung yung magiging total, magiging ano po niyan, magiging sagot, i-add po dito sa ano natin, sa unappropriated or hindi nagastos na mga balance. So ito total po yan, ito po kinalabasan, 128,305.14. So ano pong ibig sabihin yan? Ito pong 128,000, yan po yung mismong surplus or unappropriated surplus for the year, kung anong year po yung ating kinikwenta. So 128, malaki-laki po yan na pwede po natin magamit sa next budget year. Kunwari, ngayon po ay 2023. Sa 2024, pwede po natin siya magamit. So kung kulang po tayo sa isang halimbawa, pang travel, wala tayong budget, or kinulang, kinapos, meron tayong gustong bilhin gamit. So pwede po natin ito magamit. Pwede po natin idagdag sa ating budget. Gagawan lang po natin siya ng mga supplemental documents, no? Idadagdag natin siya as supplemental sa ating budget. Then, next na video po, pag-usapan po natin kung paano naman po gawin o paano gumawa ng supplemental budget. No? So, yun. Partner, sana po naintindihan nyo kung paano kwenta ng ating budget surplus. No? So, yun. Partner, maraming salamat and God bless.